Magandang araw, Pilipinas! Namaskar, India! Sa video na to guys, ay mapapanood nyo nga ang nangyaring pagpa-fasting at pagdadasal namin dito sa aming bahay at ang nakakahiyang ginawa ng kapitbahay namin. So, unang-una excuse muna sa kilikili kung hindi ko pa naahitan. At dahil nga ngayon guys, ay may festival at magpuja kami sa bahay or prayers, nagmamadali yung biyanan ko na ipasuot sa akin lahat ng alahas bilang asawa nga ng isang Hindu. Alam niyo naman guys na ang pagpa-fasting namin ngayon ay para sa mga asawa namin at para humaba ang buhay nila, kaya kailangan kumpletuhin namin ang 7 shringar or 7 na palamuti ng mga Hindu wives. At dahil nga rin guys, nagmamayaman ang aking Indianang biyanan dito sa society namin, ay talagang pinasuot niyo pa sa akin yung pangmalakasan na kwintas. Dapat nga lang guys, simple lang susuotin ko, pero sabi niya darating ang mga kapitbahay at dahil nga siya ay nag-organize ng prayer, parang prayer leader siya dito, mother leader ang atake ng biyanan ko guys. Maaga nga kami gumising guys, pero ang padasal ay alas 4 pa, pero sabi ni mami, matulog lang daw ako maghapon. Kaya guys, nakita niyo yung mata ko namumula. Kasi nga walang tubig, as in, bawal kang uminom ng tubig, pati toothbrush guys, bawal mo lunukin. Pag naliligo ka, kailangan nakasara yung bibig mo, bawal mo dayain dahil sabi sa akin ni Adi, -1 year daw yun sa buhay niya. At maisingit ko nga lang sa video na to guys, dahil marami na nga nakakapansin sa inyo at nagtatanong ko ano ang hair care ko dahil ang dami kong baby hair. Dahil finally guys, tumubo na at nakalagpas na ako dun sa paghihirap ko sa aking nararamdaman. Ay, charis. Alam niyo ba guys, dumaan ako sa sobrang kati ng ulo ko dahil sa balakubak. Hindi siya balakubak guys, parang mas worse pa siya sa balakubak dahil minsan nagdudugo na siya. Sa sobrang dry nga ng scalp ko guys, ang buhok ko ay nalagas na, yung pinakabungad pa yung nalagas guys. Kaya nga maraming nagko-comment noon, sabi bakit ano nangyayari sa buhok mo, bakit parang naminipis. Tapos nga ngayon guys, napapansin nyo na parang kumakapal na siya ulit at dahil nga yun guys, ay nagpalit na nga ako ng shampoo kasi hindi ko rin maintindihan sa panahon ba or what. May video akong papakita sa inyo guys, makikita nyo na sobrang kapal ng balakubak at nagdudugo na talaga yung ulo ko. At dahil nga kaka-TikTok ko guys, may nakita ako nag-post about sa psoriasis, tas feeling ko talaga guys, parang parehas kami pero hindi lang ganun ka-worse yung sa akin guys. Pero sobrang kapal din ng balakubak ko, sobrang dry ng scalp ko, tas ang kati niya talaga. Diba nakita nyo yung nilalagyan pa ni mami ng mga herbal yung ulo ko. Tas ito lang pala makakasagot sa problema ko, Himalayan shampoo by Bella Amore Skin guys. Talagang kung gusto nyo bumili, search nyo lang sa TikTok or add to cart nyo sa, kung upload ko to sa yellow basket ko, ilagay, i-ano nyo na, basta yun. Pero guys, ito talaga guys, ang pinakasagot. Talagang ano nyo ba, sobrang bango niya pa. As in, mabango yung pag naglalakad ka na, amoy ka ng mga tao sa paligid mo guys. Ganun level yung bango niya. At ito na nga guys, ready na ako agad. Ito na guys, pinas-forward ko na dahil hindi na ako, alam niyo ba, yung mga feeling ko na ito, hindi ko na kailangan mag-video, hindi ko na kayang mag-video talaga guys. Dahil gutom na gutom, uhaw na uhaw, tapos kailangan mag-ready, kailangan mo magpaganda, dahil nga yung mga kapitbahay mo nandyan. Alam nyo guys, yung biyanan ko walang nasasabi, pero yung mga kapitbahay ko dito, kung makapag-comment sila, magreklamo sila guys, daig pa nila yung biyanan ko, as in, ang dami nilang reklamo. Kompleto na yung suot ko guys ha, pero may nireklamo pa rin sila niyan. Etong mga oras na to guys, ay hindi na nga kami pinapatulong nila Adi, puro mga lalaki na, yung papa ni Adi, yung kuya niya, sila na yung kumikilos. Kasi nga guys, kami ni mami ay gutom na. Talagang uwaw na uwaw. Yung natutuyo na yung lalamunan mo guys. Actually, bawal ka nga rin lumunok eh. Pero ako lumulunok ko, laway ko naman yun, naipon ko na nung isang araw yun eh, diba? Charis kadiri. At ito nga guys, pinatawag na ako ni mami, bumaba na daw ako. Pinatawag niya ako, wala naman pala siya, ang dito lang yung tatay. Tapos sinundo na nga pala ni Adi yung aming family priest. Family priest na namin siya talaga. Tatawagin ko na siya family priest guys. Kahit nung nasa apartment kami, siya din yung pari namin. Siya yung pari guys na binabash nung nakaraan. Sabi pari, tapos nagsiselfone, may kausap habang nagdadasal. Siya pa rin guys yung pari namin kasi siya yung malapit dito. Tsaka siya yung medyo mura maningil. Ay, naniningil. Actually guys, yung mga yan, parang sa atin din, mga donation daw, ganun. So, I think binabayaran nila mami ng dinodonatean. Okay, wag natin sabihin binabayaran. Nagdo-donate kami ata ng 2,000 rupees para pumunta siya sa bahay namin, tapos sinusundo siya. Tapos ayun pala yung mga gamit namin guys sa pagdadasal, lahat yan ay tanso. Grabe, pakabigat yan, B. Ipapamana yan nila mami sa kanilang daughter-in-law, pero hindi na sa akin yun sigurado dahil hindi naman ako Hindu at sigurado yung ibibigay yun dun sa mapapangasawa ng kuya ni Adi. So, siya
siya lahat magmamana yung mga tanso na napakalalaki at napakabibigat. At ito nga guys, nilagyan ako ni mami ng sindur na kulay orange. Pag magdadasal daw kasi, kailangan yung kulay orange. Tapos guys, dahil nga, ayun nakikita niyo kulay red na hawak ni mami, yan ang sindur dapat daw na binibless during the kasal ng Hindu. Pero dahil wala kaming Hindu wedding, ay wala ako nun. Kaya ginawa ni mami, bumili siya ng bago. Tapos dahil nga ngayon ay teach, isasama namin siya sa prayer para kunyari, parang mababless siya ganon. Tapos daw, alam niya na pala guys na ikakasal nga kami sa Hindu wedding ni Adi. So sabi niya nga, pag ikakasal na kayo ay bibili tayo ng mas malaki. Tapos eto na nga guys, nagdatingan na yung mga kapitbahay namin. Actually, dalawa lang silang dumating. Yung iba, alam niyo ba, dumating late na, parang tapos na, wala na yung pare. Kasi ang sabi ni mami, alas 4. Ay, akala nila, sa pamilya namin, di ba guys, since nabago na nga dahil sa akin, pag sinabi ni mami alas 4 na talaga. Pero dahil nga Indian sila, akala nila, porket sinabi ni mami 4, 5 pa mag-uumpisa. Hindi nila alam, on time na nga si mami dahil nasanay na nga rin sa akin. Kasi nga, ang ugali ko kasi masama. Guys, nagagalit talaga ako sa kanila pagka late sila kumilos. Tsaka nagdadabog talaga ako. Tapos irap-irap ako. Ganun ako, ayoko kasi nang nalilate. Tapos ayun nga si Api, buhat-buhat ng lolo niya dahil hindi na nga kaya namin ni mami. Dahil wala na kami energy, guys. Yung mga panahon na to, guys, ay malat-malat na ako kasi tuyong-tuyo na talaga yung lalamunan ko. Since, padaan-daan na nga rin yung kuya ni Aditya, isasabihin ko na nga sa inyo ang totoong chika. Muntik na yan makasal guys. Mantagal na. Kaya lang, I mean, mga 1 month ago, di ba, na-stop yung ko. Tapos di ako nagbablog. Meron isang babae kasi, guys. Bata pa siya. Ang edad niya ay 22 taong gulang na babae. Ilang taon yung kuya ni Adi? Parang 32 or 33. Parang 10 taon yung pagitan nila. Tapos pinupush nila yon kasi nga parehas namin ng cast. Pero nung huli na guys, hindi na. Alam niyo kung bakit? Ayokong sabihin pero alam niyo, graduate siya ng kolehiyo. Tapos gusto niya pang mag-aral ulit yung mismong babae guys. Pero ang naging point ng kuya, yun, pag-aasawahin mo, tas gusto niya bang mag-aral, gusto mo ako gumastos yung pag-aaral niya. So, ayaw gumastos ng kuya ni Adi para pag-aralin yung babae. Sabi ng kuya niya, kung gusto mong pag-aralin yung anak mo, wag mo muna ipakasal. Sabi niya, ay, nako talaga. Ang mga kwento na paghahanap ng asawa dito sa India. Alam niyo, malapit na ikakasal na Gusto ko talaga ikasal na siya, guys, para matapos na yung paghahanap. Tapos, hindi kami yung pabalik-balik dito sa India, nanguhula kung kailan kami, alam niyo yun, kailan kami uuwi, kailan kami ma-i-stop. Alam niyo yun, kasi kaya kami pabalik-balik dahil nga sa pag-aanap ng asawa niya. Tapos, ay nako, ang hirap guys, sobrang gulo. Sobrang gulo talaga guys. Parang ako yung na-exhausted na, pero mas kung exhausted ako, mas exhausted na yung nanay nila sa paghahanap dahil nape-pressure na nga sila. Syempre guys, tumatanda na nga yung kuya. At ang sabi pa nga ng biyanan ko, dahil nga bata pa yung babae, baka iba yung priority niya. Baka gusto niya pa talaga mag-aral. Tapos sa eskwelahan, magkaka-boyfriend pa siya. Baka at the end, lulukoyin niya lang yung kuya ni Aditya. Kasi guys, may mga ganun dito. Katulad na itong kapitbahay namin guys. Grabe yan. May mga chika sa akin yan. Alam mo ba, may iba siyang Instagram, guys. Tapos di alam ng asawa niya. Tapos doon pinapalo niya yung ay, ang daldal. Ang daldal. Guys, actually, itong babae na to, guys, yung aking kapitbahay, ay mabait naman talaga siya. Kaya lang, feeling ko, siya yung tipo ng babae na nasa loob ng kulo. Ay, ang dami niya kasing kinuwento sa akin. Hindi ko nasasabihin kasi sasabihin na naman ng mga lola dyan. Ano ba yan? Masyadong personal, sinasabi mo na. Pero pag kinoment nyo na, sige na, Helena, sabihin mo na. Sige, baka isplok ko sa comment section. Kaya yun, sabi ni mami, baka matulad lang dito sa babae na to na, alam yun, hindi masyadong loyal sa asawa. Ay, daldal. Ang daldal talaga. Kasi nga, itong babae na to, guys, mahilig siya magkwento sa akin. Nakala niya siguro, guys, hindi ko siya masyado naiintindihan. Pero marami ako naiintindihan na langwahe nila, guys. Kaya sinusumbong ko siya sa biyanan ko. At ito nga si ate girl. Ang ganda-ganda niya, di ba, guys? Siya pala ay dating Katoliko na naging Hindu na rin dahil nag-asawa siya ng Hindu. At binigyan siya ni mami ng kanyang bagong sari dahil first time niya daw magpa-fasting. At wala siyang pambili ng sari. Kaya sabi ni mami, maraming sari si Elena, kumuha ka doon. Tapos, guys, ito na nga madaling araw ay pinainom na ako ni Adi ng tubig para i-break na yung aking water fasting. Pero hindi pa rin niya ako pinakain ng pagkain. Dahil na buong 24 hours, hindi ako uminom ng tubig, hindi ako kumain. So, baka mabigla yung tiyan ko. Masama yun, guys. Masama yun. Kaya,
tubig muna. Tapos guys, pagkaligo ko, tsaka ako bumaba at kumain. Pero actually natulog pa ako ulit neto kasi masyado pang maaga to mga alas 5, ganyan yung ready namin. Ganyan yung energy namin, di ba guys? Kasi nga, may mga dasal-dasal pang gagawin sa baba. May ginagawa sila mamin dasal. Ako hindi ko kayang bumangon talaga guys. Kaya ko lang uminom ng tubig. Kaya ganyan. At mabalik nga tayo dun sa kapitbahay ko guys. So papansin ko kasi parang binabash siya dahil nagpakita siya ng barrel, di ba? Nakwento ko sa inyo. Tapos may pagkagaya-gaya talaga siya. Pero mabait naman siya guys. May pagkagaya-gaya. Kasi nga bata pa siya. Mga ano pa lang siya guys. Parang mas bata pa siya sa akin. Pero dalawa na rin yung anak niya. Pero yung asawa niya mas matanda sa kanya. Kaya mabait naman siya. Kaya lang parang Gen Z ugali niya. Alam niyo na yung mga ganong ugali guys. Kaya nga guys, yung biyanan ko pinapalayo ako sa kanya. Kasi parang ano siya. Makulit din siya guys. Basta hindi siya parang siya, kinasal siya sa conservative family pero hindi siya conservative. Ganun yung atake niya sa akin guys. Tapos ito na nga guys, naligo na nga ako tapos para magdasal. So ito nga guys, sinasabi sa akin ni Adi, magdasal ka sa sarili mong Diyos. Ganon. Pero sa isip ko daw, sabihin ko yung pangalan ng Diyos na pinapaniwalaan ko. Pero gawin ko lang daw to para masatisfy si Mommy. Para matapos ko sa kultura nila yung pagpa-fasting. Yung parang, di ba, nag-fasting ako para sa pampahaba ng buhay niya. So, kailangan ko daw gawin to para tapusin yung fasting ko. So, sinunod ko na lang. Tapos, dinasal ko na lang. Binabanggit ko pa rin, guys, ay si Jesus Christ. Guys, kahit sinasabi sa akin ni Adi, ipagdasal mo si ganito. As sinasabi ko pa rin, amen. Ganun guys. Hindi ako may mga nakita kasi akong comment dyan. Sabi, nadidisit na daw ako kasi sa katotohanan. Hindi guys. Pag nagdadasal ako, I always pray sa God natin. One and only God. Yon guys. Alam ko naman, seloso ang Diyos na atin. Pero as respect and as additional knowledge ay inaalam ko yung bawat, alam nga naman guys, gumaya-gaya ako sa ginagawa nila. Nakikitira ako sa kanila, tapos di ko iniintindi, hindi ko inaalam kung sino dinadasalan nila. Yun lang yung sinashare ko sa inyo guys. Huwag kayong magalit guys. At alam nyo ba guys, nag-TikTok nakita nyo ba? Ay, di ko pa pala nakapakita sa inyo. Ito nga, di ba? Nagdasal ako neto. Tapos guys, kumain ako sa taas para i-break na nga ni Adi yung fasting ko. Tapos pagising ko na umaga, nakita ko nga yung TikTok or Instagram Reels nung kapitbahay namin guys na ginawa. Ang cringe! Ipapakita ko sa inyo guys. Ang gara kasi na yung tsura ko dun guys. Salatang peki yung smile ko. Pero kasi guys, kaya yung biyanan ko, pinapalayo ako sa kanya. Lagi niya kasi ako tinatawag para magchismisan kami sa bahay niya. Pinapalayo ako sa kanya ng biyanan ko. Kasi guys, kung ano na ginagawa niya sa social media niya. Tapos gusto niya sasama niya ako palagi sa mga video niya. Ito nga yung sample ng mga video niya guys. As in, ay nako guys, hindi siya nahihiya. Lumalabas pa siya ng bahay para mag-video-video. Mas daig niya pa ako, B. Talaga. Sa last part ng video na to guys, ipapakita ko sa inyo yung video na ginawa niya. Pero ito guys, yung kinakain ko, parang harina siya, nilagyan nila ng, parang polvoron nila guys. Ganun yung lasa, hindi ko bet. Kasi matamis ulit. Alam niyo naman, ayoko ng matamis. Pero tingnan niyo naman guys, ang pinayat ko ng isang araw na pagpa-fasting. Grabe yung pinayat ko niyan guys. Piling ko ang gaan-gaan ko. Tapos sinasabi nga ni Mami sa akin, kumain ka ng pruta. Sabi ko, ayoko kasi aasidin ako sa banana. Tapos sabi niya, dahil nga today ay Ganesh Chaturthi, tama ba guys? Meron pang sumunod na festival guys. Bawal daw kami magsuot ng lumang damit. Sinuot ko yung bago kong kurti, bago yan guys. Dalawa yung binili ko, diba? Tapos guys, bawal daw kami matulog. Kasi daw nagfasting kami kahapon. So pag natulog kami, babawiin yung blessing. Grabe guys. Ang grabe yung paghihirap ko para sa mahabang buhay ni Aditya. At ayun na nga guys, sweet ng atake, diba? Ang sweet naman talaga guys na after mong hindi kumain, tas asawa mo yung magpapakain sa'yo, tas ginawa mo yung fasting para sa kanya, diba? Ang sweet talaga. I like this tradition of them. Kahit mahirap, gustong gusto ko to kasi mahal na mahal ko naman talaga yung asawa ko. Tas ito na nga yung video guys. Tawa na, cringe na, babay na.